It's my life. It's my life. Hello mga ka-SM, this is Sidski for Sidski Motovlog. Nandito tayo ngayon para mag-unboxing ng Insta360 One RS Twin Edition. So, eto siya. Ayan. So, right now, we're using Usik S9R action cam sa mga sa mga nakarang videos natin. Pero habang nanonood ako sa YouTube sa mga fellow motovlogger natin, so napansin ko na pwede pa pala na kaya pa nating i-upgrade yung qualities ng videos, photos natin na ina-upload natin sa YouTube channel natin. So, isa sa mga naka-inspire sa akin si Sir J Cat Motovlog. Yan, napapansin ko sa kanya na ang gaganda ng mga videos niya, mga content niya. Yung video quality napaka-crisp. So, ayun nga, napili natin itong Insta360 One RS Twin Edition kasi sinasabi nila dito na yung flexibility. Kumbaga, sa isang camera, in just swapping lenses, ma-achieve mo yung wide angle, tapos yung 360 view. Get some help. So, isa rin sa mga napansin ko reason ko kung bakit ako nag-upgrade yung isa sa mga content ko yung nag-ride kami sa Tanay ni Wifey na ang gamit ko noon is Insta360 One X2. So napakaganda ng kuha niya. Kung mapapanood nyo sa nakatatlo yata kong content yon using yung Insta360 One X2. So doon pa lang panalo na eh. Kasi yung kuha niya is pwede naman siya steady lang siya, nasa kumbaga yung Mi mode lang siya. Tapos Insta360 na in just one camera, nag-o-offer na siya ng wide angle, tapos meron pa siyang 360. So, dahil doon, ito yung napili ko na kunin, which is Insta360 One RS, which is Insta360 One RS Twin Edition. Game changer. So, para syempre mag-upgrade tayo ng videos natin para maganda naman yung mas gumanda pa yung mai-share ko sa inyo sa mga vlogging ko, yan, sa mga content ay ipapakita ko pa sa inyo in the future. So, ayan, para sa inyo guys, nag-upgrade tayo ng action cam natin. Yan. So, dito ngayon sa Insta360 One RS Twin Edition. So, ano pa yung natin i-unbox na natin. Yan. So, ayan, napapansin nyo guys, naka-gloves pa tayo. Para kasi nga napaka-sensitive nga ng lens ni napaka-sensitive nga ng lenses ni Insta360. Talagang nagagasgas. Lalo na kapag wala ka pang protective lenses. Yun, tulad nito, itong si Usik S9R, meron siyang gasgas, so sana makuha pa siya ng buffing. Yan, so unbox na natin siya. Dapat ASMR. Yan. Parang nagbubukas na ng early gift for Christmas. Yan, lumabas ka. Nakabalo talaga siya, ayaw pa niya magpakuha. Ayan. So, tignan natin kung anong bubungad sa atin. Ayan. So, makikita nyo guys, ito yung laman ni Insta360 One RS Twin Edition pagka binuksan mo. So, mapapansin natin na meron pang
May mga plastic pa siya, oh. May mga plastic cover pa siya. Yan, ibig sabihin bago nga talaga. So, para saan nga ba to? So, ito yung tinatawag nila na transformer. Kasi, siya nahati siya sa 3 parts. So, ito yung tinatawag natin na, ito yung, ito yung tinatawag natin na core. Ito yung pinaka-core niya. So, sa kaka-unbox pa lang natin, ang naka-attach sa kanya is yung 4K boost lens. Ayan, ito. Naka-attach sa kanya yung 4K boost lens. So, tanggalin natin. Ang dali lang niya tanggalin. Ayan. So, ayan. Ganyan ang itsura niya. So, ayan. Lapag muna natin. So, ito yung sinasabi ni Insta360 na improve na yung pina-improve na core. Ayan, diyan lahat pina-process. Yung flow state stabilization, dito yan. So ito naman yung 4K boost lens niya. Tapos ito yung core. So para mabuo siya, ito naman yung battery niya na which is 1445 mAh. Yan, mAh battery. So, compare dun sa 1RS, nag-improve siya ng 250 mAh. Kasi, yung dati yata, yung 1RS is, yung 1R is 1190. Tapos, compare dito sa bagong battery ni 1RS is 1445 mAh. Ayan. So, ito naman yung kaya natin talaga siya binili kasi para dito nga sa Insta360. Yan, nakuha. Yan, ito yung 360 na mod. Yan. Actually guys, pwede ka naman makabili sa nito. Pwede ka naman makabili sa kanila na itong tatlo lang. So, pwedeng separate kasi itong nabibili, itong mod. Kaso nga lang, maswerte lang tayo kasi nag-promo si Lazada. Tapos si Insta360, ang laki ng discount na nakuha natin dito. Kaya ito yung kinuha natin. Kaya napabili na rin tayo. Dapat sa Pasko pa mamamasko pa ako. So ayan, naka-sealed pa siya. Yan. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, madali lang magasgas. Lalo na kapag wala pa tayong protector lens para dito. Yan. So kasi kaka-unbox ko lang hindi ko pa alam kung ano yung mga tamang sukat ng mga protector niya. So, dapat talaga, ingatan talaga tayo. So, tinawag siyang transformer kasi ito nga, napapalitan siya. Ito yung sinasabing flexibility na sinasabi ni Insta360 pagdating dito sa Insta360 1RS edition. Kasi pwede mo siyang palitan kung ang gusto mong gamitin itong 4K boost lens or kung gusto mo yung tinatawag nilang kuha na tiny planet, ito naman ang gagamitin mong 360. Ayan, angle. 360 angle, kaya nyo kumuha. Yung tinatawag nga nating tiny planet. Ayan. So, para sa akin lang naman, kasi kung compare sa Insta360 One X2, ang naka-attach sa kanya is, ito na kaagad. Direkta na kaagad to. Kumbaga, as a whole, ito na. Naka-attach sa kanya, 360. Pero pwede ka rin makumuha ng normal, yung normal mode lang, tulad ng ganitong camera. Kumbaga, naka-focus lang siya sa horizon, yan, sa front. Pero kung gusto mo ang bigyan pa ng mas magandang angle, 360, ito yung mode na yon. So, subukan natin kung, kasi naka-attach kanina. So, ito muna. Ikabit muna natin itong core. Ito nga pala guys, pwede siyang nakaharap, itong core, pwede siyang nakaharap doon. Tapos, pwede rin naman siyang nakaharap sa'yo. Diba? Transformer talaga, diba? Tapos, saka natin lalagay itong battery. Yan. Itong improved battery na. Increase na sa ampere. So, try natin kung madali na ba ikabit. Yun, no? Yan. Narinig nyo naman yung click. Pag nag-click na, yun na yun. So, ayan. Ito na siya. As a whole.
kumbaga, ang nakakabit sa kanya ngayon is yung 4K boost lens. Nakikita niyo naman, yung, kailangan magsalita pa, ano niya, nakikita yan, mo na medyo, yan. Diba? medyo mabigat siya, no? Napapansin ko lang na may bigat siya. So, ang nasa manual niya is 125.3 grams yung bigat niya. Compare dito sa gamit ko na napakagaan lang talaga. Hindi ko na matandaan kung ilan yung ano ni Usec S9R. So, ito nga, dahil nga nag-upgrade nga tayo, nag-upgrade din yung bigat. Yan. Base sa manual niya is 125.3 grams yung bigat niya. So, ayan. So, kapag katatanggalin naman natin, ganyan lang ba pagtanggal? Aha. Ayun. So, pagtatanggalin mo pala, so, ibalik natin uli. Balik natin uli. Yan. Malalaman mo na pumasok kasi maririnig mo yung clicking sounds. So, kapag katatanggalin mo pala siya, meron siya ditong lever. No? Meron siya ditong lever na i-push mo lang papuntang left. Tapos, push mo lang papuntang left. Medyo mahirap A few moments later. Yan. Medyo maano nga lang siya. Push mo papuntang left, then hilahin mo na. Yun. Medyo nahirapan lang ako kasi bago pa lang. First time pa lang natin na-encounter yung ganito. Yan. Transformer. So, ayan. Ganun lang. Tapos, ang ikabit naman natin sa ikabit naman natin is yung 360 niya. So, sabi ko nga sa inyo, pwedeng paharap, pwedeng nakatalikod. Depende sa gusto nyo. So, ito yung 360 niya. Install natin dito. Ayan. Tapos, yung battery. Ayan. Malalaman nyo kung sa placing na battery niya kasi yung port. So, nandito. Nasa right side siya. So, yung paglagay nyo ng battery is pa ganyan. Ayan. Tapos, yung clicking sound. Ayan. Transformer, parang voltage 5 lang. Parang Voltron na nag-iwa-hiwalay tapos nakakabit uli. So, ayan. So, try nating buksan kung may factory charge ba siya. Yun. So, update ko na lang kayo guys. Para dito kasi since na unboxing pa lang naman tayo, so kailangan pa niya ng mga iset-set. Kailangan pa natin siyang iset. So, sa susunod na unboxing sa susunod na reviews natin dito is yung kasama na yung test road natin, yung performance niya. Ganun na yung mga update ko sa inyo. Kasi ito, kailangan settings pa. So, fast forward na muna tayo. So, patay na lang muna natin uli. Ayan. Yan. So, ayun lang guys. Kumbaga, dapat talaga careful lang tayo sa mga lenses kasi mahal din to kapag pag nasira. Baka mahal din ang mod kasi. So, tignan natin kung ano pa laman ng box. Nag-gloves tayo kasi para sa yung smudges na na magkukos pa tayo ng mga smudges dito sa screen niya. Kasi nga oily nga yung kamay natin. Para nag-o-opera lang tayo. Ayan, no-opera natin to. Dinadissect natin kung ano laman. So, yun lang. Tingin ko lang ng laman. Ayan. So, yan. So, ano ini-expect natin na iba pang laman? So, ang in-expect natin na iba pang laman niya is yung mounting bracket, lens cap para sa yung sa 360 mode niya. Yan, 360 mode. Tapos yung yun nga, yung mounting bracket. Kasi itong boosted battery niya sold separately. Saka itong 1-inch wide angle lens. Kumbaga kung nag-offer na si Insta360 One RS ng wide angle, mas meron pa palang 1-inch wide angle lens. Yan. Saka based on my research din kasi, nag-increase na rin kasi ng 1-inch 1.5 sensor si si Insta360.
1RS compare dun sa 1R. Nag-increase siya ng 1.5 pagdating sa lens. So talagang ginalingan talaga ni Insta360 dito. Stop it. Bubulol pa. Get some help. So, ito. Hira buksan, yan. So, ito. Ano po iba makikita natin? So, ito nga, nakalimutan ko sabihin yung cable. Itong cable niya is Type-C. Yan, cable Type-C. Saan ba siya naka-attach? Ito. So, di pa natin nakikita. Baka ito, kapag tinanggal natin ito, kasi may sticker pa. Andito yata yung ano niya. Para sa charging niya, Type-C siya. Ito Type-C. So okay na kasi Type-C na eh. Saka pagkakalam ko sa adapter na mabibili niya, Type-C nga siya. Type-C yung mabibili natin dito. Type-C yung gamit. So ito yung lens cap. Ayan. Ito yung lens cap kasi sabi ko nga sa inyo napaka-busisi nga nito. Madali lang magasgasan ng mga lens. So dapat yan talaga iniingatan talaga natin. So ito, second time pagtatanggal ng battery, yun, tanggal kaagad. So yung lever lang papuntang left para tanggal. So ito, tanggalin muna natin to si 360 mod para ilagay natin tong ano man tawag dito, lens cap para sa Insta360. Ayan. Diba? Protektado na siya. Ayan, worry free na tayo kasi madali nga magasgas. Saka dapat talaga may lens na kagad tayo. So, kasi gusto ko muna kasi makita bago ko bilan ng lens protector. So, ayan, nakita ko na. Maliit lang pala siya. Ewan ko kung same sila ng size sa sa Insta360 One X2. Pero parang mas malaki, ewan ko lang. Hindi ko kasi not sure. So ano pa? May nakita pa ako isa eh. Tingnan natin ito isa. Ayun, accessories para sa mounting bracket. So ito yung mounting bracket niya. Tama ba sa manual? Ayun, mounting bracket niya, ito. So ito yung ina-attach natin dun sa yan. Ang maganda rito, provided na ni Insta360 One RS itong mounting bracket, itong case. Yan. So ito, siguro itong lever, itong red na to, push lang natin to, itong red. Yun, it will open. Ang bilis lang niya, quick release lang siya, oh. Quick release lang siya, guys. Yan. So, kailan pala, pag ibabalik, i-press mo din, tulad yan. Sabay mo lang pipindutin. Yun. Ganun lang kabilis. Yan. So, i-try natin na i-mount dito sa, since na, nga siya, mounting, nga siya. Ano bang tawag dito? Nakalimutan ko eh. Mounting bracket nga siya, so i-mount natin. So, itong 4K boost lens na lang ang ikabit natin muna. Yan. Iharap natin yung para ganyan, maganda yung forma. Yun yung logo niya, yung 1RS na logo niya. Yan. So ito, rubberized siya, guys, oh. So sabi nga sa design ni Insta360 pagdating dito sa Insta360 1RS is rugged na siya. 'Di ba? Pangharabas. Yan, kaso nga lang pagdating sa lens, syempre kailangan may lens protector talaga kasi madali nga magasgasan. Lahat naman ng lens kahit sa cellphone. So kabit natin tong battery. Yan. Yung logo ni Insta360. Yan. So nakalagay dito sa 4K boost lens is 2.4. Yun yung ating aperture niya. Yan. So sabi nila madali lang daw. Ayan. So napapanood natin sa mga unboxing, reviews. Slide lang, then close. Kailangan pang i-press. Ayan. So ayan na. Ayan na siya, guys. Ayan. Yan ang itsura niya.
Nakakabit na, di ba? Napaka-sturdy nga niya. Plastic siya, pero medyo, medyo madulas, no? Yan. Parang matte yung matte part siya, matte part. Ayan. Hindi siya glossy, kaya kasi rugged niya yung design niya. So, ayan. Ito yung power button, tapos ito yung recording or shoot. Andito na. Ayan. Kasi ito na may kakabit natin sa ito na yung kakabit natin dyan, no? Yan. Parang ganyan lang. So, papalitan lang natin siya ng papalitan lang, i-attach lang natin to. Tapos yan, kabit lang natin to. Yan. Yan natin. Yan. So, ayan. Ayan na yung niya. Ayan na yung, ito na yun. Ito na yung laman ng box. So, ito nga yung USB Type-C cable. Yan. Type-C. Tapos, yung lens cap. Then, yung ano nga bang tawag dito? Nakakalimutan ko palagi mounting bracket. Ayan, mounting bracket. So, ayan na. Yan yung laman ng box. Tapos, syempre, tingnan pa natin iba. So, yung sticker ni Insta360 yan. Sticker pa siya. Tapos, itong mga manual na hindi naman natin binabasa. Ayan. Ano pa? Waterproofing. Manual pa rin. Mga parts. Ayan. So, compliance information. Tapos, mga ibang languages na to. Ayun. Warranty card. Warranty card. Yan, mahalaga yan. Lalo nakakabili lang natin. Ayan. Tapos, itong, niya. Sabi ko nga sa inyo, nag-gloves na tayo para hindi magasgas. Naka-gloves tayo para, yan, para bago pa rin. Yan. So, may kasama rin siyang, yan, ano bang tawag dito? Cloth. Nakalagay siguro dito yan Siguro ito yung panlinis lang. Panlinis ng lens, yan. Ayan, lens cleaner, ayan. Yan, lens cleaner siya. Para, since na may plastic pa, wala tayong pupunasan, yan. So, ayan lang guys, para pakita ko sa inyo yung laman. Yan. So, ito nga pala guys, ulitin ko lang, na-avail ko siya sa Lazada kasi yun nga sa 7/7 sale ni Lazada, talagang tinimingan natin siya for upgrade natin, para sa game changer ng mga upcoming content natin, sa motovlogging natin, para sa future ng Sidski Motovlog. Yan. So, guys, sana, ayan, still, supportahan nyo pa rin yung Sidski Motovlog na channel sa YT. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe, like, and share. Yan, pag may time kayo, bisitahin nyo lang yung channel natin. Yan. So, sa mga hindi pa nagsasubscribe, ini-invite ko kayo guys na mag-subscribe para sa mga information ng mga hindi nyo pa nalalaman or sa mga information na makakatulong din para sa inyo sa mga bago pa lang sa motovlogging. Ayan, yan yung mga content natin. So, update ko na lang kayo guys, para sa natin, update ko na lang kayo. So, mga ka-SM, tabi lang muna natin itong mga, yan, mga manual. Alright, yan. Yan. So, syempre, ito kasing mount na to, para dito lang siya sa helmet lang. So, kung gusto talaga nating mas ma-maximize pa, mas ma-utilize pa natin talaga yung paggamit kay Insta360 One RS.
So, kailangan natin siya ng mount. So, nabili ko sa Lazada. Itong stick na to, hindi naman siya hindi siya pang Insta360 pero generic lang siya kumbaga. Kaya ko siya inabil kasi sa add-ons niya, pwede ka nang makakuha, pwede ka makabil nitong clamp na to. Tulad nito, itong setup na to, kumbaga kinabit ko na siya. So ito, nahihigpitan lang siya using Allen screw. Yan, Allen screw. So ito yung balak natin na ito yung kung balak natin na ilagay siya sa motor natin. No, ikaklamp natin siya sa motor natin para yun nga, kasi parang mas ma-maximize ating paggamit ng 360 yung view na lumulutang. So ito, kasama natin siyang inabil. Yan. Itong generic lang tong cord na may haba siyang 1.2 meter. Yan, 1.2 meter. Tapos nalalak siya. Yan. Yan. Parang mamimingwit lang. Yan. Diba? Parang fishing rod lang. Ito guys, may haba siyang 1.2 meter. Yan. So, kinabit ko na siya dito kasi ang plan natin niya sa NMAX natin, umorder pa ako, hindi pa kasi dumarating order ko na bracket. So, doon natin siya i-attach sa may handlebar. Para dito natin i-attach si Insta360 One RS. Yan. So, ganyan. Yan. Siyempre, papalitan natin ang ipapalit nating mod, yung 360 mod para dito. So, magiging ganyan yung forma sa bike. Para yung kuha niya is lumulutang. Yan, ganyan. Ganyan siya. So, ganyan. Pagka nakakabit naman siya sa sa invisible stick, although na generic to guys, tong stick na nakuha natin, still, invisible pa rin siya. Kasi nga, nasa blind side pa rin siya nitong 360. Kung 360 yung mod na ginagamit natin. Ayan, ganyan yung niya. Ganyan yung magiging itsura niya. So, naka-attach ang motor. Tapos, yan. Para yung kuha na lumulutang. Yan. So, ayan, ganyan na. Ganyan yung itsura niya. So, guys, so mga ka-SM, maraming salamat sa pagsama sa akin sa pag-unboxing ng Insta360 One RS Edition, Twin Edition. Yan. Yun nga yung ino-offer ni Insta360 pagdating kay One RS, yung flexibility. Kumbaga, nahati siya sa tatlong parts. Nahati siya sa tatlong parts. Which are the 4K boost lens, the battery, then yung core, no? Kung saan nagaganap yung processing, like yung flow state stabilization, yung mga ganun. So, update ko na lang kayo mga ka-SM sa testing, no? Sa pag-test nito, maganda yung performance niya, yung mga video quality. So, makikita nyo sa mga future content natin. So, ito na yung gagamitin natin. Pero still, syempre, maganda pa rin yung may mga secondary camera tayo kung sakaling malobat, di ba? O, pwede rin naman natin siya maging secondary camera. Kasi nga, yung napapalitan niya kasi yung mod niya na 360. So, ito yung maganda dito, flexibility, pinapakita niya. Kumbaga, may wide angle na, tapos, may option ka pa na mag 360. So,
Yun lang mga ka-SM. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe to my channel, Sidski Motovlog. And yun lang. I'm out. Peace.